Hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong January Pera and Career. So ngayong araw, tayo ay magbabasa para malaman kung ano yung mga magaganda at mga kailangan mong malaman para sa inyong career and money para sa buwan na ito. So mga mahal kong Virgo, mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides. Ibigay natin kay Virgo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In the area of your current situation, meron po kayong the Star card. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang or challenge natin pagdating sa pera and career, we have the Page of Cups. In the area of what you need to do para matanggal yung blockages na yan, the Strength card. Lovely. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Swords. In the area of what's coming in, meron po kayong the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Death card. In your fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Beautiful. Napakagandang fortune. Kaching, kaching. Uulan ng kaching, kaching. Congrats. In the area of your near future, meron po kayong the Devil card. Interesting. Naku, napakagandang explanation mamaya. Babasahin ko po yan. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient para kay Virgo para once and for all, yung goal mo about pera and career ay mangyari na. Ito po yun, mamaya babasahin ko yan para sa inyo. But first, thank you muna mga kapwa ko Virgo for your donations saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking tulong yan every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo mga mahal kong Virgo dito sa ating channel. Salamat din po sa like and comment, malaking tulong din po yan. So, in the background of your reading, meron kang, wow, 10 of Cups. 10 is here. Telling you of completion, accomplishment, success, tagumpay, pagtatapos ng isang bagay na mahirap at ready ka lang tumulay sa isang stable, firm, secure na energy sa buhay mo. Napakaganda nito. Marami po sa inyo naghahangad ng isang goal this month for the family. Whether mag-settle ka ng utang, o kaya balak mo nang ilipat sa ibang school ang mga anak, o kaya meron sa inyo nagbabalak magtayo ng sariling pangmalakasang negosyo. Oh my God, may lumilipad na tutubi sa aking paligid. First time ito. Mamaya search ko yung meaning ng tutubi na yan, kung ano ang symbolic niyan sa atin. Pero may tutubi. I-google mo, mga mahal kong Virgo, what is the significance of tutubi? Okay? So, dragonfly. So in the 10 of Cups and the 10 of Pentacles, parang meron kang sisimulan na isang family goal or family wish na talagang tatagal sa buhay ninyo. So congrats po. Ngayong buwan na ito, sinasabihan ka ng yung spirit guides to really focus on family things. Family negosyo, family na pangailangan, or mga needs na kailangan na talagang aksyonan, isabuhay. But nevertheless, happy family time ito. So congrats po para sa inyo. Okay? In your core energy, in your center, you have the Star card. Kita ko dito yung pangarap mo about something. Meron ka talagang pilit na inaabot and hindi ka nawawala ng pag-asa na makukuha mo ito. Kahit pagod, kahit puyat, kahit hirap na hirap, ginagawa mo para sa pamilya. Ginagawa mo for them to fulfill the dream. Parehong dreams ito parehong pangarap na gusto mong iabot sa kanila. So congrats, it will happen. Nakita ko rin dito na nanggaling kayo sa isang mahirap na parte. For example, na nakaraang linggo, nakaraang buwan, medyo kapos sa pera, o kaya medyo nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Pero ngayon, unti-unti nang gumagaan. Napakasaya ninyo na kasi nakalagpas kayo doon. Nag-elevate yung life Gumaganda yung ayos ng buhay So, both cards are telling me na parang, hay, salamat nakahinga din tayo. Hay, salamat nakalagpas din tayo doon. So may ganong energy para sa'yo. So when it comes to a dream, when it comes to a goal, pwedeng promotion
or pagtaas ng sweldo or natupad yung pangarap mo na akala mo dati ay imposible pero ngayon abot kamay na siya at hindi lang ikaw ang mag-benefit dito kundi family members mo rin. Okay? So, tanungin kita dito, Virgo, ano tong dream mo? Ano tong manifestation mo para sa pera and career mo today na gusto mong maganap? I-comment mo yan sa baba. It will come true. Okay? Lagay mo, I manifest para sa pera ko at career ko ng ganitong blank ay matupad na. It will happen. You have the star. Favorite ka ngayon ni universe. Okay? Star cards being clarified by the Ace of Cups. Yes, siksik, liglig na saya ang makukuha mo sa pagpasok nitong bagong bagay. Nakita ko talaga may katuparan. May hindi ka makapaniwala. Halo-halo ang iyong emosyon sa mo. Hala, nandyan na. Hindi ako makapaniwala. I cannot believe na ito na yung dati pinangarap lang namin, pinag-uusapan lang namin. Tapos kayang-kaya na pala. Abot kamay na. I'm seeing a house. I'm seeing gadget, appliances. I'm seeing good health for the family. I'm seeing makakapag-move on na mula sa isang mahirap na sitwasyon. Ngayon, planchado na at okay na. Kitang-kita nyo na yung tulay at wala ng aberya or wala ng delay. Very, very overwhelming feeling ito sa pagdating ng dream na ito. So, congrats. Napakaganda. I-claim mo to. Your heart's desire will come true. Your heart's desires will come true. I-claim mo yan. Okay? In what's blocking, meron kang face inner demons and shadow dance. Dapat daw, mga mahal kong Virgo, pareho tayong Virgo dapat daw matutunan nating sumayaw sa agos ng buhay. Hindi pwedeng uupo lang tayo dyan at iiyak na lang at didibdibin na lang lahat ng problema. No. Sasayaw tayo, babangon tayo, iriritmo natin ang ating sarili sa galaw ng buhay. And we will continue moving forward ano man ang mangyari. Kaya para matupad ito, labanan mo yung mga kinakatakot mo. Yung mga bagay na kinakahiya mo. Yung mga bagay na nagiging balakid sa'yo. Huwag mo na daw i-ignore. Parte yan ng pagkatao mo. Yung mga kabulukan mo, pagkakamali mo. Part yan of who you are. So face them. Labanan mo. Pagtagumpayan mo. Para makasayaw ka na ng maayos sa daan ng buhay. Kumbaga. Kung meron ka pa rin mga kinikim-kim, mga pilit na tinataboy na issue, harapin na para makaluwag sa'yo. Okay? Especially kung tungkol sa pera yan at trabaho, panahon na para mas maging strong ka, maging much better ka, ganyan. Okay? In what's blocking, meron ka pang Page of Cups. Sabi dito, minsan, kulang ka sa pananalig sa gusto mo. Tingnan mo siya. Si Page of Cups, nakatingin siya sa kanyang cup at ini-imagine niya na lalabas dyan ng isang magandang isda. Pero tingnan mo naman, boom, lumabas, di ba? Nag-appear sa kanya yung isda. So anong lesson yan para sa'yo, Virgo? Manalig ka sa mga bagay na gusto mong maganap. Marami kasi sa inyo nag-overthink. Well, nature natin yung mga Virgo. We overthink, we overanalyze. Kahit simple lang naman ng issue, pinapalaki natin, pinapakomplikado natin, kahit na andali-dali lang sana nung andar. So, ang payo sa atin, we must believe na kung ano man tong pangarap natin, kung ano man tong wish natin, abot kamay at makukuha natin. Para yung energy and frequency nung mismong wish na yun talagang mapunta sa atin. So, don't doubt yourself. Huwag mong pangilagan yung mga dapat gawin para lang matupad siya. At huwag kang pangunahan ng negativity. Harapin mo, kunin mo para sa iyo yan. Okay? Yun ang harang daw natin Yung takot na, ay baka dumating yung responsibility, kaya ko ba? Kasi marami sa atin nag-wish, pero kapag nandyan na takot na, parang gusto nang umatras, parang gusto nang magtago. Ano? Page of Cups? The Eight of Pentacles. Yes, sabi dito, wag mo daw liitan ang iyong sarili pagdating sa mga bagay na kaya mong abutin. Halimbawa sa trabaho, iniisip mo, ay, siguro never na ako mapopromote. Ay, siguro hanggang dito lang ako. Kung sa negosyo man yan, iniisip mo, ay, okay na ako dito. Ayoko na mag-extend pa, ayoko na mag-expand pa, bahala na. Baka naman di ko kaya. You always doubt yourself kahit naman na kayang-kaya mong gawin. Narinig ko dito, meron kang natutulog na potential na hindi mo ina-actionan
Maybe because you're afraid of the challenge, you're afraid of the responsibility, pero yakang-yaka mo daw eh. Kayang-kaya mo to eh. So, wag mo nang ikulong pa ang sarili mo sa mga potential mo. You need to show up. You need to dedicate yourself para ito'y magbunga para sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what you need to do, anong kailangan mo para matibag to mga blockages na ito? Na minsan wala kang focus, minsan distracted ka sa ibang bagay, no? Kailangan natin maging matatag. We need to really talk to ourselves nicely, kindly, no? Sabi ko nga sa inyo, maraming negative self-talk ka minsan, ino-overanalyze mo, kahit simple lang. Sabi dito, be kind to yourself, Virgo. Kaya mo yan. Pag may gagawin ka, huwag mong unahan ng nega. I-try mo lang muna and then i-hype mo yung sarili mo. Parang, sige, kaya natin to. Sige, ipapasa natin to. Sige, lalakarin natin to. One step at a time lang. Relax lang tayo, relax lang. Ganyan. Talk to yourself kindly. Kumbaga, ikaw dapat yung cheerleader ng sarili mo. At saka huwag ka doon magmamadali. Yun na narinig ko dito. Don't rush, take your time, but at the same time, dapat umaandar ka. Hindi porket take your time, ngayon hinto ka, bukas hinto na naman. Kailangan may ginagawa ka pa rin to fulfill that dream. Pero dapat kada kilos binubusisi mo. Tulad nito, tinan mo, hawak-hawak niya sa bunganga yung lion. Hindi niya pinapahirapan, dahan-dahan lang, napapaamon niya yung issue, napapaamon niya yung problema. So, nabibigyan niya agad ng kaukulang solusyon without fighting fire against fire, no? Hindi pwedeng mag-umpukang bato kayo dyan. Dapat you know how to gently approach things para malumanay ang dating para sa'yo. Okay? So, narinig ko, meron po sa inyo na tama na yung sigaw-sigaw, galit-galit. I-approach mo daw yung issue ng malumanay. Okay? Yan ang payo sa atin. Pareho tayo, Virgo din ako, no? So, kailangan malumanay daw tayo this time. Huwag masyadong dragon pagdating sa bagay-bagay. Let our composure really be helpful para sa ating lahat. Okay? Strength card, the Seven of Cups. Yes, sa gitna ng mga kalituhan, meron ka pong dalawang 7. 7-7 is really a lucky energy, no? Meron ka ng 10-10 and 7-7 pa dito. Talaga namang a successful completion about something. So, congrats. Kung meron kang kinokompleto ngayon, binubusisi, matatapos din yan at successful ang outcome. Okay? 7 of Cups confirming our strength card, giving you the strength this time na kayanin yung mga bagay-bagay kahit malabo, kahit hindi ka sure, no? May mga bagay na parang, anong gagawin ko dito? Ano bang dapat kong ipasa? Ano bang hakbangan dapat kong gawin? Normal lang na malito ka, especially in your movement forward. Kaya dapat mas magpakatatag ka, tibayan mo pa ang loob mo, huwag ka basta-basta sumuko porque nalilito ka, porque nahihirapan ka or hindi mo alam ang gagawin, darating din sa'yo ang clarity. Kaya importante nga na malumanay ka, dahan-dahan lang, para mas luminaw ang isip mo at para mas magets mo kung ano yung dapat gawin. Okay, dahan-dahan lang, it will be clear sooner. Okay? So, kamusta ka ngayon, Virgo? Saan ka nanonood ng ating video? Comment down below. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sinasabi na yung spirit guides, Virgo, na yes, sumugod tayo, lumaban tayo, pero dapat nag-iisip. Okay? Alam ko mataas yung energy mo, mataas yung adrenaline rush mo in accomplishing something, in getting what you want, especially talagang may darating na bagong bagay na magpapalapit sa'yo sa katuparan ng dreams mo. Kaya parang sabi mo, sugod, laban, kunin natin yan. Pero at the same time, huwag mo daw kalimutan mag-isip ng maayos habang sumusugod ka. Kasi baka mamaya, madala ka ng emosyon, madala ka ng pagkakataon na parang, sige, bira lang ng bira kasi sobrang saya, sobrang ganda. So, always be aware and be mindful of your surroundings, of your action, kung ano yung sinasabi mo, para hindi ka lalong madiskarel. So, huwag masyadong magbadali. Gradual pace lang, susugod pero sigurado. Okay? I-clarify natin to. Narinig ko rin dito, kailangan daw isipin mo yung movement mo this time. Tanungin mo sarili mo, umaandar ba ako? Teka, nag-progress ba to? Meron ka daw ginagawa eh.
na para bagang hindi umaandar or paulit-ulit lang dyan, may ginagawa ka, nag-effort ka, pero sa circle back ka na naman, ulit na naman. So parang you need to recognize kung ano yung parteng yan ng buhay mo na paulit-ulit lang, na para bagang, teka, may development ba dito? May pag-andar ba? So you need to figure that out, okay? Knight of Swords, the Ace of Wands. Yes, kailangan mo daw makaisip ng talaga namang napakagandang idea or napakagandang diskarte para yung isang bagay na sabi ko nga sa inyo na parang paulit-ulit lang at pabalik-balik ka lang from zero ay umandar na ng maayos. Nakita ko dito yung stuck energy eh. Parang either sa conversation nyo ito or agreement o sa isang inaasikaso mo na parang pabalik-balik lang ako. Parang 3 months na ganito pa rin. Parang 5 months na ganito pa rin. So, meron ka marirealize this time kung ano yung mali sa sistema at bakit hindi siya umaandar. At yun ang kailangan mo ma-realize sa parang, okay now, alam ko na kung saan ako nagkamali. Alam ko na kung saan ako dapat maglabas pa ng effort para ito'y totally mabasag na yung pattern, makadiretso na ako. So, now is the right time for you to think para maka-under na, proceed na yung isang bagay. So, think hard. Mag-brainstorm ka today about this para malaman mo yung dapat gagawin para tumakbo na to ng dire-diretso. Okay? In the area of what's coming in, meron kang embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Sabi dito, positive lang, enjoyin mo lang, wag puro nega, wag puro reklamo. Time to enjoy a lot of things para makita mo at ma-appreciate mo yung magagandang bunga na pwedeng ibigay sa'yo ng mga ginagawa mo. Okay? You also have view from above, get the big picture. Lawakan mo daw ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo para makita mo yung liwanag at clarity sa mga bagay na gumugulo sa'yo. Marami kang mga dapat ayusin para maging maganda ang andar. So, pag nilawakan mong isip mo, makakakuha ka ng right idea to settle this issue. Okay? So, ngayon, lawakan ng isip, lawakan ng pangunawa para mahanap natin yung tamang solusyon. Okay? In what's coming in, meron po kayong the Seven of Cups. Sabi dito, may papasok na mga options or mga opportunities na medyo parang, huy, alin dyan ang papasukin ko, alin dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya you need to listen to your heart. Ano ba ang gusto mo na talagang katuparan ng dreams mo? Doon ka kakapit, doon ka mananalig at saka yun ang una mong kukunin. Yung talagang tawag ng damdamin na hindi lang ikaw ang magre-rejoice, kundi buong pamilya. So ngayon, isipin nating mabuti, Virgo, what do I really want? At ano yung doable? Ano yung kayang-kaya ko dito na pag sinimulan ko today, hindi ako mapanghinaan ng loob at lalo akong gaganahan gawin siya every single day. So yun ang pagtuunan mo ng pansin ngayon. Okay? Napakagandang problema niyan kasi marami kang options. Marami kang pwedeng subukan, 'di ba? So ikaw na lang talaga ang kailangan ask yourself what do you really want sa mga nagbubukas na 'yan, okay? The Seven of Cups, ayan, yes, the King of Swords. Kailangan daw maging matalino, maging madiskarte, maging matalas ang isip, no? You need to know what you want and you know what you don't want. No, kailangan alam mo kung anong gusto mo at natatanaw mo na parang, ito kapag niyakap ko to, alam ko mag-e-enjoy ako dito, mag-e-excel ako dito, pero nakikita ko din na, for the next 10 years, ganito na yung buhay ko. No? Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung patutunguhan ng pipiliin mo na to. Para malinaw din sa'yo yung strategy. So ngayon, dapat matapang ka, harapin na yan, upuan na, para ma-figure out mo kung ano ba talagang dapat gawin. Example, ang issue mo, nag-iisip ka kung pupunta ka bang Canada or itatayo ko na lang yung coffee shop ko or babalik na lang ako sa dati kong trabaho sa bangko. Di ba? Ang daming option na pwede mong puntahan. So, you need to ask yourself, alin ba dito ang gusto ko na kaya kong panindigan na long term alam kong successful ako at okay ako. So, kapag nasagot mo yan sa sarili mo, papanindigan mo siya and take action on it. Okay? Napaka-importante nito. Isa-isip mo today. In your divine messages, meron kang
Emotions are running high. Yes, halo-halong emosyon. May takot, may kaba, may alinlangan, pero mamaya masaya ka, mamaya excited, pero mamaya uuwi ka na naman sabihin mo, ay nakakatakot. So, halo-halong emosyon. Palapit ka na ng palapit, Virgo, sa yung dream. Kaya wag bibitaw, namnamin mo tong moment na to and follow your heart. Okay? You also have, you and your loved ones are safe. Wow, congrats po. Ikaw at ang pamilya mo ay ligtas para sa buwan na ito, kaya you don't need to worry. You are protected, you are guided. Okay? In your divine advice, meron po kayong the death card. Sabi dito, kung may mga bagay na na-realize mo nitong nakaraang linggo or nakaraang buwan na gusto mo nang ihinto, ihinto mo na yan. Because kapag tinigil mo na yung isang bagay na alam mo naman na ending na parang hindi na nakakabuti para sa'yo, merong tapik yan sa'yo si spirit guide sa likod mo na parang, huy, okay na, tapusin na natin yan para magsimula na yung bago. So, whatever is ending in your life is the start of something new. Kaya dapat ma-excite ka. Kung may natapos na isang friendship, na isang trabaho, na isang project, na isang issue about money, magala ka kasi ending na. So, kung ano man yung damdamin mo dyan, isipin mo na lang na, siguro kasi may bagong darating. Siguro kasi much better pa yung makukuha ko kapag natanggal ito. So, don't frown or don't be sad pagdating sa mga natatapos. Kasi may makukuha kang bagay na talagang winish mo at babalik yung galak para sa'yo. So, kailangan mo ngayon mag-transform. Kumbaga, sabi ng yung spirit guides, huwag mong katakutan ang pagbabago sa buhay. Kasi yung pagbabago na yan, kung ano man ang maganap dyan, yan talaga yung para sa'yo at yung right direction for you. Okay? Yun, lumipad. The death card, the Knight of Wands. Yes, napakaganda. Sabi dito, kung may manatapos man, may darating sa yung magandang balita soon. Okay? Sayaw-sayaw, sayaw-sayaw para sa'yo. Napakaganda kasi you will enjoy this new adventure. Sabi ko nga, kung may natapos, may bagong darating. At yung bagong darating na yan, mag-e-enjoy ka dyan. No? Hindi mo akalaing na, ay, wow, there's this good opportunity for me. Sige, subukan natin, punta tayo dun. Kung ano man yung kalungkutan na sinapit mo dito, mapapalitan agad yan ng excitement at saya sa bagong paparating. Kaya, be adventurous, be spontaneous, sumubok ka lang, mag-try ka lang ng iba't ibang bagay at makikita mo na meron pa palang higit pa para sa'yo. Okay? I-claim mo to. I-claim mo to para pumasok na yung magandang opportunity or magandang balita na labis-labis mong ikakasaya. Okay? In your fortune, bigyan kita ng apat na cards. You have Seahorse Family Matters. Yes, pampamilyang kaganapan ito. Happiness for the family. Good news and good wish granted for the family. Congrats po. You also have a chain of events that will affect your life. Wow. May sunod-sunod daw na milestone na patungo para sa iyo. Congrats, congrats. Talagang paabante ang buhay. Napakaswerte nating mga Virgo this month. You also have, a family wish come true. Wow. Talaga namang saktong-sakto sa sinabi ko kanina, family wishes coming true. I-claim mo to. Claim, claim, claim. It will be yours. You also have gavel involvement with the law. Meron daw pong mga isyong legal na kailangan daw pagtuunan ng pansin. Baka mga dokumento yan o properties. Nako, bigyan mo doon ng time this time and also maglaan ka ng maraming atensyon dyan. Okay? In your fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Pang-pamilya talaga to. Whether negosyo, successful, trabaho, solid, yung mga anak, okay na ang school, yung bayarin, okay na yung bayarin. Nakita ko bahay, bahay, bahay. I'm seeing long-term money, long-term success. Meron po sa inyo kung meron mang issue ng mana, nakita ko dito settled na yan, makukuha mo talaga yung para sa'yo, no? Kung meron kang mga iniisip na mga pang retirement money or retirement phase ng buhay mo, magiging okay ito. So kumbaga, ang nilalatag mo ngayong buwan na ito, Virgo, ay pangmatagalang pera, pangmatagalang career. So if you are looking for a job, darating siya. If you're looking for a money or a negosyo or a project na talaga namang mapanghahawakan mo ng matagal na panahon, it will happen for you. Kumbaga, secured na secured ang pagkakakitaan mo. Congrats. I-claim mo to so that it will be yours, okay?
Ten of Pentacles being clarified by, manlibre ka naman Virgo, ha? Ten of Pentacles. The Hierophant. Yes, leveling up. You are reaching a new level in your life. More money. Pwede nga, sabi ko sa inyo kanina, baka biglang ma-promote ka, kaya talagang solid na solid ang kita. Or yung negosyo mo biglang aakyat. Yung dadami ang kita, dadami ang customers. Kung meron kang YouTube channel or a social media content creator ka, talagang leveling up ang followers, subscribers, revenues, ganyan. And nagiging solid yung kaperahan mo. You are now leveling up in life. So congrats. I-claim mo to, para sa'yo to. Leveling up in my life. Kaching-kaching is mine. In your near future, eto ka. Sabi ng yung spirit guides, tama na yung kadena ng mga takot sa'yo. Okay? I-release mo lahat ng mga takot mo. Yan ang kalaban nating mga Virgo eh. Yung overthinking, overanalyzing, kahit minsan, huwag nating masyadong isipin yung future. No? Kung ano yung ngayon, mag-enjoy tayo. Huwag tayong masyadong magplano sobra. No? Parang tayo kasi for the next 5 months, minsan nakaplano na. Kahit yung simpleng pagpunta sa palengke, sobrang nakaplano kahit sobrang detalye. Yung bantay mo sa oras ng schedule mo, sobra ka nakabantay. Nakukulong ka ng limitasyon, kumbaga. So, get out of that kadena. Free yourself from all the fear and avoid temptation. Avoid yung mga distraction sa paligid. Baka kasi masyado ka mag-enjoy sa mga paparating, tapos maging hayahay ka na, maging kampante ka na, lumihis ang focus mo sa ibang bagay. So, ito paalala sa ating lahat na focus on what's important and avoid temptations and distractions. Okay? The Devil cards being clarified by the Four of Pentacles. Yes, dapat i-let go mo daw yung mga bagay na hindi na mahalaga. Dapat daw matutunan mong maisip ngayon na tinatali ka lamang ng isang tao o isang bagay na may realize mo, teka, importante ba sa akin to? Valuable ba sa akin to? Bakit inuubos ito ang oras ko? So, chupi na yan, chupi. And then, yakapin na lang natin yung talagang mahalaga, yung valuable sa buhay natin ngayon at saka sa future. Pero kung past ito, naku, bitawan kasi distraction lang yan. Kung ito yung mga etche-bereche sa paligid na kaya mo namang mabuhay ng wala yun, push mo na para mayakap mo lang yung mahalaga. Okay? Very important yan. Ang outcome ni Virgo for pera and career, ano yung missing puzzle piece? Ano yung kulang na kulang this time? The High Priestess. Yes. Sabi dito, tiwala sa sarili. Your intuition. Follow yourself. Sabi dito, marami kang hinahanap na sagot sa mga bagay-bagay. Sabi mo, paano to? Paano yun? Di ko gets. Ayokong gumalaw pag hindi ko gets. Ganyan tayo, di ba? Kailangan sigurado muna tayo. Kailangan alam muna natin lahat bago tayo gumalaw. Pero in reality, we can learn as we go. Kaya naman nating matuto habang gumagalaw tayo eh. At doon, lumalabas yung mga sagot. So sabi dito, manalig ka lang kay universe. The answers will come at the right time. Ang importante dito, sigurado ka sa sarili mo na gagawin mo yung isang bagay. So, trust yourself, trust your abilities, kayang-kaya mo yan. Kahit malabo or unclear yung dako paroon, kung may tiwala ka sa sarili mo, wala magiging problema, di ba? Example, balak mong mag-apply sa isang trabaho, marami kang takot, marami kang alinlangan, pero kung alam mong ito yung para sa'yo, ilalaban mo. Kasi may intuition ka eh, may instinct ka eh, ramdam mo yan eh, na yan ang gusto mo eh, di ba? The High Priestess, the Emperor card. Yes, kailangan doon ng tapang ngayon, Virgo. When it comes to our money, when it comes to our career advancement na gusto mong makuha, kailangan natin ng pambihirang tapang, determinasyon, disiplina, no? Marami sa atin parang ningas kugon lang, sa umpisa lang magaling, pero habang tumatagal, pag hindi mo na gusto, bibitawan mo na agad, sayang yung ginagawa, di ba? So ngayon, disiplina, kapitan mo yung ginagawa mo. Don't lose hope kapag maraming malabo. I-continue mo lang yan and you will see that you are closer and you're gonna reach this destination, this goal, this wish. So congrats po sa ating lahat mga Virgo, a family wish, happy times ang mapupunta sa atin, kaya ilaban natin, be strong, be brave. Okay? So, Virgo, ito po ang inyong January pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo mga mahal kong Virgo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.